Hello mga minamahal naming Psycho-goers! Welcome back ulit sa ating channel. Dahil sa inyong walang sawang suporta, nagagawa naming gawing accessible ang psychology at mental health sa lahat ng tao. Kaya nagpapasalamat kami ng dahil doon at sa inyong pag-ibig para sa amin. Now let's continue. Sa tingin mo ba ay nahihirapan ka sa pagmamahal sa sarili? Madalas na mas madaling tumingin sa panlabas at mag-focus sa kung ano ang nangyayari sa labas sa paligid mo sa halip na tumingin sa panloob at subukang ayusin ang iyong sarili. Ngunit kung walang pagmamahal sa sarili, hindi mo namamalayan na napupunta ka sa mga toxic relationship, toxic habits at maaaring magkaroon ng depression. Ang unang hakbang para baguhin ito ay ang self-awareness. Kaya narito ang 5 tagapagpahiwatig na nahihirapan kang mahalin ang iyong sarili. Number 1. Masama ang pakiramdam mo kapag naglaan ka ng oras para sa iyong sarili. Nakukonsensya ka ba kapag naglalaan ka ng oras para sa iyong sarili? Sa palagay mo ba ay maaari kang gumawa ng iba pang mas produktibong mga bagay o dapat kang tumulong sa iba sa iyong mababang oras? Kapag ganito ang nararamdaman mo, baka mababa ang pakiramdam mo sa sarili mo at sa tingin mo ito ay mali o makasarili na unahin ang iyong sarili. Ang pagpraktis ng wastong pangangalaga sa sarili ay nangangahulugan ng paglalaan din ng oras para sa iyong sarili. Kung umupo ka at mag-relax na may magandang libro o umidlip, naglalabas ito ng mga hormones sa utak tulad ng endorphins upang tulungan kang pakalmahin at paginhawain ka. Ang pagkakaroon ng mababang oras ay nagbibigay daan sa iyo ng pagkakataong isentro ang iyong sarili at panloob na iproseso ang iyong pangaraw-araw na mga pangyayari. Ang isang maliit na pag-aalaga sa sarili ay maaaring maging isang mahabang paraan. Number 2. Nahuhulog ka pa sa mga toxic na tao. Kapag iniisip mo ang iyong kasalukuyan o nakaraang mga relasyon, meron bang umuusbong na pattern kung saan lahat sila ay toxic o manipulative sa ilang paraan, hugis o anyo? Sila ba o minamaltrato, minamaliit o iniinsulto ka? Una at higit sa lahat, walang sinuman ang may karapatang tratuhin ka ng ganito. Kapag ikaw ay may mababang pagpapahalaga sa sarili, maaari itong maging signs na kulang ka sa pagmamahal sa sarili at maaari ding isa sa mga dahilan kung bakit patuloy kang nahuhulog sa mga toxic na kasama. Kung hirap kang respetuhin ang sarili mo, mahirap humanap ng ibang tao na gagalang din sa'yo. Maaaring nahihirapan ka sa mga self-esteem issues dahil sa mga nakaraang karanasan sa relasyon o dahil sa mga traumatikong karanasan sa pagkabata. Ang pakiramdam na mabuti tungkol sa iyong sarili ay mahalaga. Mas mahal mo na ang iyong sarili. Number 3. Humihingi ka ng tawad sa mga bagay kahit hindi naman kailangan. Nalaman mo ba na pabigla-bigla kang humihingi ng sorry ng marami? Sinasabi ba ng ibang tao na itigil mo na ang paghingi ng tawad? Kung ito ay parang ikaw, malamang na humihingi ka ng paumanhin kahit hindi mo kailangan. Ang ugat ng udyok na ito ay maaaring kakulangan ng pagmamahal sa sarili. Maaari kang humingi ng sorry kapag meron kang nagawang mali o kapag sinusubukan mong managot sa pagkakamali ng ibang tao o para sa isang problema na hindi mo naidulot o may kontrol. Ang labis na paghingi ng tawad ay maaaring dahil sa takot sa ilan o kapag mas nakapokus ka sa mga pangailangan ng ibang tao kaysa sa iyong sarili. Ayon kay Sharon Martin, isang lisensyadong psychotherapist, ang labis na paghingi ng tawad ay maaari ding magmumula sa sarili mong pakiramdam ng pagiging perfectionism. Kapag pinangahawakan mo ang iyong sarili sa imposibleng mataas na standards, palagi kang nakadarama ng kakulangan at pakiramdam na kailangan mong humingi ng tawad sa bawat maliit na bagay na hindi mo ganap na nagawa. Kapag kulang ka sa pagmamahal sa sarili, kulang ka sa biyayang takpan ng sarili mo. Number 4. Yatalo mo ang iyong sarili sa iyong mga nakaraang kabiguan at pagkakamali. Naisip mo ba ang iyong nakaraang mga pagkakamali? Ikaw ba ay puno ng pagdududa sa sarili at hindi na kailangang sipain ang iyong sarili kapag naiisip mo ang alinman sa iyong mga nakaraang kabiguan? May ilang malalim na pinag-ugatan ng mga dahilan kung bakit tila hindi mapatahimik ng iyong isip ang iyong inner self-critic. Ayon sa aklat ni Dr. Kristin Neff na Self-Compassion, The Proven Power of Being Kind to Yourself, ang self-critic sa iyong isipan ay nakikita na ang mga nakaraang pagkakamali ay katumbas ng tunay na panganib sa buhay. Kaya iniisip mo na ikaw ay nasa panganib ng hindi minamahal o tinatanggap. Ang iyong self-critic ay maling nagpapaalam sa iyo na ang pinakamahusay na paraan upang mag-udyok sa iyo ay upang talunin ang iyong sarili para sa isang pagkakamali. Ipinaliwanag ni Dr. Neff
na habang ang pakikinig sa walang humpay na pagpuna sa sarili na ito ay maaaring makita na motivating sa panandaliang panahon, maaari itong maging talagang demotivating sa pangmatagalan. Ang pagmamalasakit sa sarili ay isang mas malakas na tool na nagbibigay daan sa iyong kilalanin ang isang pagkakamali at sumulong sa halip na pag-isipan ito. Self-compassion at self-love ay magkasabay. And number 5, hinuhulaan mo ang iyong sarili at nagpupumilit na magtiwala sa iyong sariling intuition. Kung nistak ka sa mental loop ng pag-alis ng iyong mga nakaraang pagkakamali, maaari rin itong maging mas mahirap na magtiwala sa iyong sarili. Ino-question mo ba kung ikaw ay sapat na mabuti o tinitiyak ang hindi kinakailangang sisihin? Umaatras ka ba mula sa idea ng isang mas konektado at aktibong pamumuhay? Stress management coach Celestine Fedley inilalarawan ng tiwala sa sarili bilang isang hakbang tungo sa pagmamahal sa sarili. Iminumungkahin niya na malaman kung ano ang iyong mga kinatatakutan sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyong sarili kung ano ang talagang kinatatakutan mo at paggalaan ng oras upang patahimikin ang iyong isip. Kaya maaari kang sumandal sa kung ano ang iyong tunay na damdamin at mga hangarin. Sa tingin mo ba nahihirapan ka sa pagmamahal sa sarili? Paano mo ipapaunlad ang pagmamahal sa sarili sa iyong buhay? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Kung meron kang kaibigan o isang taong pinahalagahan mo na tila kulang sa pagmamahal sa sarili, isalang-alang ang pag-share ng video na ito sa kanila. Ang mga pag-aaral at references na ginamit ay nakalista sa description below. Don't forget to hit the like and subscribe button for more Psych2Go videos and turn on the notification bell icon upang ma-notified ka sa tuwing magpo-post kami ng mga bagong video. Always remember, I am Psych2Goers, you are Psych2Goers, and we are Psych2Goers. Thanks so much for watching, and we'll see you soon.